Ayun po mga kapatid, at narito naman po ako at muling magbabalik yan upang maibabahagi sa ating pinagtawasan, upang ipakita sa inyo yung gumagambala sa aking pasyente. Yan, sa ngayon ay nasa ospital siya. Sa kadahilanan, yung simula lamang po ng kanyang karamdaman ay biglang sumakit po talaga ang kanyang ulo. Yan, at saka hanggang sa nawalan siya ng malay. At nang matignan ko, pangalawang tawas ko na ito mga kapatid. Nung una ay tinawas ko, at pangalawa ay ganun pa rin ang lumabas, at paktol. Ang paktol po ay isang uri ng ulam na gumagamit po ang isang mangkukulam ng bungo ng isang tao, o bungo ng taong namatay. Yan, yung ulo niyan ay kinukuha, tapos inilagay doon ng isang mangkukulam o bruho o bruha ang pangalan ng aking pasyente, pangalan o birthday. Tapos doon na nagsimula mga kapatid. Sobrang sakit po ng kanyang ulo, at saka para pong mabibiak ang kanyang ulo sa sobrang sakit, at parang may lumalabas na usok sa kanyang tenga, sa kanyang mga mata, at hanggang ang init po sa kanyang katawan ay nasa haliig lang po. Nang makita ko sa pinagtawasan ay narito po ang lumabas mga kapatid. Isa pong matandang lalaki, yan, na nakasuot ng isang pangmagsasakang damit. Yan, i-demo natin mga kapatid. Ang mukha po ng lalaki ay ito po. Ito po yung mukha ng lalaki mga kapatid. Yan po ang mukha niya. Yan yung tinga. Yan. Ito po yung ilong. Yan po yung mata. Yan. May ano po ito, may balbas po, may biguti at balbas itong tao. Ito po yung ano niya mga kapatid, yung kamay. Yan, ito po yung isang kamay niya. Yan, tapos ito yung isang kamay niya. Yan, tapos nasa isang altar ito. Nasa isang altar itong bruho na ito. Nasa isang altar. Itong nakikita sa pinagtawasan, ito po ay isang uri ng bungo ng ulo ng isang tao mga kapatid. Yan po ay isang uri ng bungo mga kapatid. Tapos ito yung kandila na ginamit niya. Yan yung kandila na ginamit ng isang mangkukulam upang ipatak ng mangkukulam na ito. Pag itong kandila na ito ay ipinatak sa bungo o sa ulo ng namatay na tao, ay konektado po doon sa kanyang subject o sa kanyang binibiktima na isang tao, o kanyang binibigyan ng pasakit o binigyan ng pinsala ang ating pasyente. Dito niya pinapatulo. Yan, hanggang sa nakaramdam po ang ating pasyente ng pananakit ng kanyang ulo, hanggang sa nawalan siya ng malay dito mga kapatid. Yan, ito po yung mga gamit niya. Ito po yung isang bungo ng isang tao, ito dito, tapos ito yung kandila, ito yung ito nasa lamesa ito mga kapatid. Ito yung mukha ng isang tao. Yan, napakadilim ng aura ng taong ng mangkukulam na ito, kasi ang mga mangkukulam ay talagang masama talagang ugali ng mga yan. Yan yung katawan niya. May ginagawa siya dito mga kapatid, sa isang lamesa. Matanda itong lalaki na may bigote at balbas, na medyo payat, na nakasuot ng isang jacket. Yan, na nung tinanong ko ang aking pasyente, ay meron daw nakaaway itong ating pasyente na ito, na pinagbantaan siya. Yan, yung pasyente na yan ay nakapangasawa dun sa kanilang lugar, pero yung may mga pamilya sila sa Mindoro, siguro ipinagawa ito, kaya doon nagkaroon ng ganung pagtatalo. At pagkalipas ng isang buwan, yun na yung nangyari sa kanya. Sobrang sakit ang kanyang ulo, at nawalan siya ng malay. Yan ang ginawa sa kanya. Yan, ng isang matandang lalaki. Lalaki po ang gumawa nito. Maaring ibinayad po ito. Binayaran po itong matandang lalaki para pinsalain po ang ating
pasyente. Ayan. Makikita niyo yan, nakasombrero pa mga kapatid. Nakasombrero pa itong mangkukulam na ito. Ayan, ganyan. Nakasombrero. Yan, makikita niyo yan. Yan, patunay na yan po ang lumabas sa pinagtawasan nung una. Ganon din sa pangalawa nung tinawas ko, kasi nung una ay hindi po nakita ng nagpagamot sa atin. Yan po, at ilalagay ko po ang picture niya dyan at ang kanyang kalagayan ngayon nung nasa ospital siya. Ang masasabi ko lang, kung siya ay makarecover sa ospital, ay pwede rin nilang ilabas yan at magamot natin sa spiritual, at babaklasin natin ang spiritual na sakit bago siya magtuloy-tuloy na ang pagbalik niya sa doktor, para tuloy-tuloy ang pagaling niya. Kakalasin natin ang spiritual na sakit para tuloy-tuloy na ang pagaling. Kasi pag hindi natin yung kinalas ang spiritual niyan, ay useless din ang pagpapagamot sa doktor. Yan lang po mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless us all. Kitang-kita yan mga kapatid, kahit lapitan mo yan. Yan yung bungo. Ito yung kamay niya. Yan, kamay niya yan. Ito yung isa niyang kamay. Ayan yung mukha niya. Ayun yung mata niya. Ito yung bigote at balbas niya. May mga balbas yan. Ito yung nakasuot ng sombrero na pang magsasaka. Yan. Ito yung ulo. Bungo ito. Tapos dito yung kandila. Yan. Ay lamang po mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless us all.